Hello po, magandang hapon. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Kumusta, Mama Donna? Welcome back to you. Hello, Pops. Good Ayan. afternoon, mga kabarangay. Ayan, ang dami na kami sa'yo. May naghahanap sa'yo, Mama Donna, kahapon. Aba kayong inutangan ko. Naunahan mo ako. Advance ka rin mag-isip na. Naunahan mo ako dun. Akala ko pa naman matitira kita dun. Yung mga inutangan mo, hinahanap ka. Tumakas pala. Okay, balik po tayo dito sa dito na po tayo sa ating programang Talk to Papa. May nagpadala po sa atin ng sulat. Ito si Gary. Okay, so mga kapuso, after natin basahin yung sulat na pinadala niya, pwede po kayo mag-iwan ng mga comment ninyo, mga mensahe, mga pabidang advice, payo po sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre sa aking messenger din po, Paparoni975. At naka-crossover na yan, ano? Yes, Pops. Oo. Sa fan page ko po, Paparoni975. Sa mga walang data, walang mga internet connection, pero may load naman, at gustong maki-join at maki-participate sa mga pabidang advice, mga payo, para matulungan itong si Gary, pwede po kayo mag-iwan ng mga mensahe ninyo sa ating text line. Number natin 0950-738-1028. Alright, yan po ang ating number. At syempre mga kapuso, mga kabarangay, hindi na po natin patatagalin. Ayun nga, siya nga pala, follow us on Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre yung TikTok po namin at yung YouTube. Alright, mag-subscribe na po kayo doon. Marami pong mga kababalaghan na ginagawa si Mama Donna doon na pinopost natin. Mae-engkanto kayo. Mae-engkanto. Pero buyag. Okay. Umpisa na po natin mga kapuso ang ating programang Talk to Papa. Hindi po basta-basta ang maging under sa partner. Papa Ronnie, ako po si Gary. May problema po ako sa aking ka-live-in. Live-in pa lang naman po kami, Paps. Itago na lang po natin siya sa pangalang Marjorie. Papa Ronnie, masyado kasi akong napapahiya sa mga tao sa paligid namin. Lalo na, siyempre sa aming mga kapitbahay. Actually, nakakantsawan na po ako, Papa Rons, mga kabarangay, ng ibang tao na under daw ako. Tapos, yung iba naman po, naaawa sa akin. Kasi po, madalas akong nasasaktan physically sa harap ng ibang tao, ng aking partner. Wala naman po akong ginagawang masama. Ewan ko ba, pag mainit ang ulo niya, ganun siya. Hindi lang bunganga, may sapak pa. Pops, one time, birthday po ng kapitbahay namin. Niyaya ako, syempre, nakisama naman ako. So, nakipag-inuman ako sa kanila. Nag-inuman kami. Biruin mo, Pops. Nag-iskandalo siya dun. Pumunta, nag-iskandalo, sinampal niya ako, tapos sinipa niya pa ang lamesa na pinag-iinuman namin kesyo daw di pa raw ako umuuwi. Kararating ko lang naman po dun tsaka nakikisama lang naman ako. Siyempre, gusto rin naman natin kapag mga kapitbahay natin maganda yung pakikisama natin sa kanila. Tapos po yun, hinambalos niya ako. Pinunit ang damit sa kakahila. Napunit ang aking damit sa kakahila niya sa akin para umuwi. Alam mo, Papa Ronnie, mahal ko po siya. Opo, mahal na mahal ko siya. Kaya lang, sa ginagawa niyang ganyan at sa ganitong klaseng laging sitwasyon, para pong nawawala na ako ng gana sa relasyon namin. Pero po, mahal ko siya, ha. Ngayon, sinubukan ko na kausapin siya at sinabi ko na siguro kailangan muna natin maghiwalay for a while. Para bang magpahinga lang po, Paps.
Nagalit siya. Hindi siya pumayag. So ngayon, nabaliktad. Nung sinabi ko yon na maghiwalay muna kami, medyo kumalma siya at nagmakaawa. Paps, kung kayo po ba ang nasa kalagayan ko, kayo mga kabarangay, pagbibigyan nyo pa ba? O kakawala na sa relasyon? Payuhan nyo naman ako, Papa Ronnie. Ako, ang inyong kabarangay, Gary. Barangay FM 97.5 forever. At syempre yan po. Nako, hello po sa mga hindi naman under. Huwag naman natin tawaging under, no? Siguro yung mga mababait nating mga kapuso na hindi pumapatol sa mga asawang maiinitin ng ulo, Mama Donna, di ba? Nagpapakumbaba pala. Yan, mga mapakumbabang asawang lalaki. I salute you. Okay mga kapuso, ganito po ang problema ng ating kapuso na si Gary. Kwento niya sa atin, mga kabarangay, meron daw siyang ka-live-in. Itago na lang sa pangalang Marjorie. Sabi niya, masyado na raw siya napapahiya sa kanyang mga kaibigan at hindi lang po yun, pati sa mga taong mga nakapaligid, lalong-lalo na sa kanilang kapitbahay. Kasi nga, nababansagan na po siyang isang under desaya. Okay? Under daw. Kasi nga, yung iba naman, Mama Donna, naaawa sa kanya. Kasi itong kanyang partner, hindi lang mabunganga. Siguro karatista to, Mama Donna. Nananakit, no? Anong karne ang karatista? Ano, Paps? Pork chop. Corny. Ay, pork chop. Corny po talaga si Papa Ronnie, sorry. Okay, ngayon, madalas siyang nasasaktan. Physically. Siguro pag nagtatalo sila o nag-aaway sila, medyo napagbubuhatan siya ng kamay. Ito naman si Gary naman mabait na asawa, hindi niya pinapatulan yung kanyang asawa. Tapos one time nag-birthday daw yung kapitbahay nila. Alam naman natin, Mama Donna, tayo mga Pinoy, pag sa mga kapitbahay, yaya dito pag may birthday, di ba, no? Oo. Ngayon, nung niyaya siya, kararating niya lang yata ng bahay noon. Siguro baka pauwi siya, tapos nasalubong siya, punta dito ka muna, birthday ko kasi. Parang napadaan. Oo, napadaan. So ngayon, nakisama naman itong si Gary, sumama doon saglit lang, kapitbahay lang naman. Siguro malapit lang yung bahay, hindi naman siguro ganun kalayo. So nag-inuman sila ng konti. Kumbaga pinagbigyan niya lang, pinakisamahan niya. Ngayon, siguro hinahanap siya ng asawa niya, sinugod na siya doon, kumbaga sinundo. Okay, siguro apelyido niya Dison. Bakit, Paps? Disundo. Disundo. Hindi kaya Gary Dison to? Disundo. Ngayon, sinundo siya ng kanyang asawa doon. Tapos nagbunganga na, sinampal siya. Kung ano-anong ginawa sa kanya, physically. So, kumbaga, nag-eskandalo. Siyempre, nakakahiya yun, Mama Donna, kahit ako, parang... Oo. Pag ganun tara na, uwi na tayo, doon muna lang ako abayan sa bahay, wag na dito. Lalo na naka-birthday ka lang. Oo, marami nakakakita. Oo. Ngayon, siyempre, nag-eskandalo. Halos mapunit na raw yung damit niya, or napunit na nga yung damit niya sa kahila sa kanya. Sinipa pa daw yung lamesa, yung pinaglalagay ng kanilang mga inumin. So ngayon, sabi niya, mahal ko si tawag dito, Marjorie, pero parang nakakawalang gana na yung ganitong sitwasyon. Sabi niya, sinubukan niya raw na sabihan na magpahinga siguro. Sabi niya, sige, maghiwalay muna tayo saglit. Uwi muna ako kung saan ako dapat uuwi. O parang ganon, di ba? Nabaliktad yung sitwasyon. Biglang kumalma itong babae. Tapos, medyo nagmakaawa. Kumbaga, huwag na. Ganon, bla bla bla. So ngayon, ang tanong niya, kailangan pa bang pagbigyan? Kumbaga, kailangan ba siyang maniwala sa pinakitang pagiging kalmado ng kanyang terror na misis? O terror na live-in partner? Hanggang kailan niya kaya mapaninindigan yun? Yun. Sabi niya, dapat pa bang bigyan ng chance to? Wag na muna. Siguro kailangan muna namin talaga maghiwalay para makapag-isip-isip ako ng tama.
Mag-iwan na po kayo ng mga comment nyo, mga kapuso, mga kabarangay sa ating Barangay FM 97.5. Naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975. Ganun din po yung aking messenger. At yung number natin, 0950-7381-028. Hintayin namin yun ha. Oras natin sa barangay, 1:28. Barangay FM Forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Yun o. Hello po sa mga under the sea. Under the sea. Under the sea. Alam mo kung saan yun? Ano, Paps? Hindi mo alam? Saya. Ano na rin yan? Under the sea, hindi mo alam kung saan yun? Little Mermaid. Ikaw talaga. Hindi ka ba nanonood ng mga cartoons na gano'n? Nanonood, Nanonood, okay. Kasi ako mahilig ako sa mga cartoons kahit mga pambata. Alam mo naman si Papa Ronnie, isip bata pa rin po hanggang ngayon eh. Okay, may mga ano na tayo dito. Meron pang na-miss text, Mama Donna oh. Good morning. I love you more. Kumusta naman ang magdamag mo, mahal? Bastos ka. Anong oras na to bago mo pa kinumusta? Holy Week na Holy Week eh. Hoy, magpahinga naman kayo. Matindi tong mga kabarangay natin. Shout out kay Iralam, ano ba to? Hindi ko alam. Mga Lord, shout out po. Bok Blanco from Iwahig. Okay, thank you. Ingat dyan. And pabida naman po kami dito ng anak ko na Maoy na kumakain ng buko. Ayun, kumakain ka ba ng buko? Yes, Paps. Ako kasi hindi ako kumakain ng buko eh. Bakit? Pero nambibiyak ako ng buko. Pati yung sabaw nun, effective daw yun. Sa mga may sakit. Merong mga STI. Merong mga UTI pala, Mama Donna. Alam mo kung ano yung UTI? Urinary tract infection. Oh, hindi pala ano yun? Upper throat infection. Ba't naman sa lalamunan? Upper throat infection. Wag mo basta subo ng subo ah. Mami, sinusubo nyo, walang hugas. Okay, hello nga pala dyan kay Kuya Henry. Magandang hapon daw. Shout out na lang po habang nagdi-deliver ng parcel ngayon sa Highway San Manuel. Kuya Henry, ingat sa pagmamaneho. Andito na si Mama Donna, baka may parcel siya dyan. Singilin mo na to. Pahatid na po. Pahatid na. AKA Henry TV. Meron yata itong vlog si Kuya Henry. Okay, si Kuya Henry mga kapuso, lagi yan nagdi-deliver yan dito kay Mama Donna. Kasi si Mama Donna, ano to? Tawag dito keyboard warrior. Kapag boring. Order lang po ng order sa online eh. Okay. Ayan, okay. Ipusuan natin yan. To Jacker and Kicker, maganda pa talaga sa hapon si Mama Donna. Okay? At sa gwapong hapon sa'yo, Paps. Okay, sige. Masasabi ko lang kay sender, naku naman. Napakawalang respeto at walang disiplina sa sarili yung mga ganyang uri ng pag-uugali. Tama. Alam mo, tatapatin na kita, sender. Huwag ka nang magdalawang isip pa na iwanan yan. Maghanap ka na ng ibang babae. Oo, sige, nandun na tayo. Mahal mo siya. Pero, nakakababa naman ang pagkalalaki. Pag ganyan, na ipinapahiya ka sa karamihan. Iwanan mo na yan. Nakaka-high blood na ako eh. Kalma lang, Jacker and Kicker ha. Kalma lang. Okay, request daw ng pagsubok. Thank you. Okay. Lipat naman tayo sa text line natin. Dami natin mga mensahe dito. Sinasabi sa kasulatan na ang babae dapat magpasakop sa asawa niyang lalaki. Agree naman ako, totoo naman yun, Mama Donna. Yes. Pero sa akin, sa panahon ngayon, ganun din dapat ang lalaki, magpasakop din sa babae. Kumbaga, 50-50, walang lamangan, di ba? Ganun dapat sa akin, 50-50. Parang sa mga gastusin sa bahay. Kung parehas kayo may trabaho, 50-50, di ba? Hati kayo sa gastusin para
mas mapadali. Oo. At saka yung word na pagpapasakop naman kasi, Paps, kung alam mo na dehado ka na and alam mo yun, kung alam mo na mali na, Oo. hindi na rin. Kung maling pagpapasakop, wag naman. Okay, sabi dito, sinasabi sa kasulatan na ang babae dapat magpasakop sa asawa niyang lalaki. So advice ko sa iyo, sender, na pagbigyan mo pa ang asawa mo. Pangaralan mo na mali ang ginagawa niya na una, nananakit siya ng tao. At pangalawa, hindi siya sumusunod sa inuutos ng Diyos na magpasakop. Ngayon, kapag hindi pa din magbago, ay sawayin mo pa ng isang beses. Tapos, kapag wala pa ring pagbabago, nako, hiwalayan mo na ng tuluyan yan. Kasi, hanggang 2 saway lang, sender. Kapag ayaw pa din, iwanan mo na. Humiwalay ka na. Baka ikaw pa'y matisod o madamay sa maling gawain ng asawa mo. Okay, thank you, Lazaro. Amen. Lazaro, ano bang plano mo ngayong Holy Week? Magpapapako ka ba sa krus? Oy, joke lang. Ano ba yung tawag doon, yung naghahampas sa likod? Penitensya, Paps. Penitensya. Oo. Alam ko, sinusugatan yun eh. Yes, Paps, yung iba meron talagang yung hinahampas nila. Oo. I mean, yung parang totoo talaga. At nasugatan din sila. Oo, masakit yun. Okay. Kasi yun daw yung way na para ma-absolve. Tama ba yun? Maabsuelto. Maabsuelto sa kanilang mga kasalanan. Tama ba yun? Kaya nila ginagawa yun? Yun yung paniniwala ng iba, Paps. Okay. Hello to JJ. Sabi ni JJ, magandang hapon, Paps. Dati ganyan din ako. Walang bata, walang matanda, kinakantsawan ako dahil under daw ako sa asawa ko. Kasi 9 years ang agwat ng edad namin. Mas bata ako. Pero hindi ko pinapansin yung mga pambubuli nila. Kasi mahal ko ang asawa ko. Ang rason ko, kung papatulan ko, mas mabigat ang kamay ko. Tama nga naman. Pero hindi pa naman kami dumating sa punto na magka-iskandalohan, no, sa kapitbahay. Awa ng Diyos, Paps, ngayon wala na ring anderan na nangyayari. Kasi malalaki na yung 2 naming anak. Tama, oo nga naman. Tsaka parang kaiba, no? Makita ka ng anak mo na ina-under ka. Okay. Kausapin mo lang, bigyan mo ng warning na kung hindi siya magbabago, iiwanan mo na siya ng tuluyan. JJ Maceda, maraming salamat sa napakagandang pabidang advice mo, tol. Ingat dyan. Okay, ano bang plano natin sa Holy Week? Ikaw, Mama Donna, bahay lang ba? Bahay lang, Paps. May lakad, ganon? May lakad sana pero sa bahay na lang. Bahay na lang. Wala pang gastos. Yes. Sabi nila dati, natatandaan ko yan kapag mahal na araw, patay daw ang Diyos. Mag-iingat. Kapag may sugat ka, hindi gagaling. Yun nga. Kaya nga sila papayagang umalis. Kaya ako dati ayaw kong masugatan ng mahal na araw kasi pag nasugatan ako, hindi gagaling yung sugat ko. Yan lagi yung sa akin ng nanay ko eh. Tapos kapag nasugatan, lalabas yung pari dyan. Diretso misa. Ang daming lalabas, pari pa. Oras natin na 1:52, 8 minutos bago mag-alas 2. Kanta mo na tayo, mga kapuso. Here's one from Orange and Lemons. This is a rehash. Yakap sa dilim, dito lang sa Barangay FM. Forever. Barangay FM 97.5 Forever. Dito pa rin po tayo sa Talk to Papa. Magandang hapon po. Tuesday po ngayon. Ngayon ba ay Holy Tuesday ba ang tawag dyan, Mama Donna? Yes, Paps. Alright, okay, syempre. Mga kapuso, mga kabarangay, Holy Monday, Thursday hanggang Black Saturday, tayo? Off-air. Pahinga natin, Mama Donna. Pero babalik po tayo sa linggo. Sa linggo ng pagkabuhay o yung tinatawag na Easter Sunday. Tama ba? Yes, Paps. Okay. Ayan. So, mga kapuso, text lang po ng mga pabidang advice natin para sa ating kabarangay na si Gary sa kanyang pinagdadaan ng problema. May isang kapuso tayo dito, nag-text. Sabi niya, magandang hapon, Paps. Nakakapag-isip lang po, no? Kapag ang babae ganyan, mawawalan ka talaga ng gana.
kasi nager. Ba? Ganun talaga, may mga may mga asawa na ganun, Mama Donna. Hindi na nga ilaw ng tahanan ang tawag doon. Anong tawag doon, Mama Donna? Anong tawag, Babs? Speaker. Speaker ng tahanan. Speaker ng tahanan. O kaya trompa. Trompa ng tahanan. Nagbago na sila ng ano. Oo. Ang solusyon dyan, hiwalayan na agad. Pag sobrang mahal ka naman at malaya kang gawin ang gusto mo, babaliwalain mo tapos lolokohin. Kasi iniisip mo hindi ka hihiwalayan dahil mahal ka. Ang labo talaga ng mundo, no? Oo nga. Anyway, pagbigyan mo na lang muna, kuya. Malay mo talagang magbago rin. Tsaka ka na magdesisyon, di ba? Kaya kayo boys, mahalin ninyo at pahalagahan yung mga girlfriend ninyo na malaya sa inyo kasi swerte na kayo sa kanila. Ba? Okay. Ikaw ba, Mama Donna, mahigpit ka ba sa naging boyfriend mo dati o okay lang? Okay lang, Paps. Ano Okay lang, lang. chill lang. Chill. Chill lang. Okay, fine. Basta lang nagpapaalam. Ayan, tama yun. Yung ano pala kanina, yung payo, galing yan kay Sai. Thank you, Sai. Mga kapuso, ang oras natin sa barangay, 2:02 ng hapon. Barangay FM 97.5 forever, 2:00. This is Ais, ang ating oras, mga kapuso, mga kabarangay. Okay, balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Oras na naman para magbasa ng mga pabidang advice po, mga payo ng mga kabarangay natin, mga kapuso natin, pati yung mga comment, no? Pati mga pabate. Mama Donna, basahin mo muna yan. Yes, Paps, galing kay Bobby Tahulosa. Ayan, sabi niya pabida lang, ay kay Kuya Bobby pala. Sabi niya pabida lang po, Mama Donna, si Ate Aba daw kasama niya yung apo nila na kumakain ng pakwan. Sabi niya mamigay naman kayo. Shoutout din pala sa mga tropa ko dyan sa PBYC Irawan. Puyatan galaw-galaw para sa mga hindi raw nakatulog. Ay, ganon. Ako may binabate rin yung kakilala ko na pakwan. Meron akong kaibigang pakwan eh. Pakwan. In English, watermelon. Hello to Bricks. Sabi ni Bricks, mapapayo ko lang po pagbigyan niya ng isa pang beses. Kausapin niya ng mahinahon at ipaliwanag niya kung bakit di niya dapat gawin yon. Dahil baka nakasanayan na. Oo nga ganun talaga Kaya nga sabi, wag mong pagbibigyan. Dahil pag pinagbigyan mo, pag nakasanayan, uulit-ulitin, gaganong-ganunin ka na lang. Sabi niya, nakakawalang respeto po bilang lalaki. Baka naman kasi talagang ugali niya na talaga yun. Magbabago naman po yun kapag magtutulungan sila. At kung talagang mahal siya ng babae, pero kung ganun pa rin at paulit-ulit pa rin, nako, iwanan niya na lang po. Kesa naman sa dumating ang araw na natutulog siya na bigla na lang siyang saksakin habang natutulog. Alam mo yung may movie dati na Loretta, yung ginupit niya yung ng lalaki. Kasi babaero yata yung lalaki, parang ganon. Hindi ko masyadong matandaan yung eksaktong story. May kinakasama na rin po ko. Ganyan din po dati. Iniwanan ko na po bago mahuli ang lahat. Okay, sige. Thank you. Hello daw sa'yo. God bless din sa'yo, Mama Donna. Thank you, Bricks. Maraming salamat. Lipat tayo dito sa ating text line. Dami natin mga mensahe dito Shout out na lang po sa mga tropang basag ng siksikan. Okay? Bakit tropang basag? Hindi ba pwedeng tropang ngarag? Hello dyan sa Westcom, yung mga yung mga construction boys dyan, sina Engineer Mon Apgao, Boss Sarge, and Ferds Manlabi. Thank you. 6487. Maraming salamat. Oy, binabati nga pala natin dyan, hello daw sa atin. Shout out naman sa Aiko Bigasan. Hello po sa mga taga Aiko Bigasan. Kumusta na po ba ang presyo ng bigas?
Diyan sila ngayon sa Old Market sa Aiko Bigasan. Hello po sa mga taga Old Market. Sana'y maganda ang bentahan natin ngayon ha. Siyempre naman, Mama Donna, sigurado ako kasi alam mo yon pag Holy Week talagang karamihan sarado, di ba? Oo, So Paps. maraming namimili. At saka karamihan kasi mag-stay at home lang. Yan. So ang gagawin lang niyan, yung iba hindi nagfa-fasting eh. Ah. Fast kain. Natatandaan ko na malit pa ako. Kasi sa mga yung nanay ko kasi yan deboto katoliko yan. Talagang walang karne sa bahay. Naghahanap talaga ako ng karne. Wala kang choice. Meron akong tinatago bago mag Holy Week. Nagtatago na ako ng corned beef. Dilata. Pagkakain ako nun, tumatago ako. Hello po, payo ko lang po sa sender, hiwalayan niya na lang po kasi kung hindi niya hihiwalayan, ganun din po yan. Paulit-ulit po na gagawin ng babae yan. Ipapahiya lang po siya sa mga tao. Tama naman po yun, di ba, Paps? Ewan ko. Pabida na lang daw dyan sa Barangay San Manuel, IAA or IAA Construction Trading, nag-hollow blocks para may pangbili ng Honda Civic. Ilang milyong hollow blocks ba yung gagawin mo bago ka makabili ng Honda Civic? Mahal yun. Okay. Ako nga walang pambili na yun eh. Hindi naman magiging ganyan yung trato ng babae kung walang dahilan at trauma. Ay ganon? Okay. Pwede ba yun, Mama Donna? Possible din, Paps, or possible din talaga na nasa ugali na nung babae. Oo, Diba? May ayan. mga ganun kasi na ugali talaga nila yon. Tama. Binabati ko nga pala yung mga tropa natin sa Paleco. Mga mga tropa natin to. Especially sa calibration team, sina Mr. Mil Rodriguez, Toping Kabanag, and siyempre si Sir Manolo Miras. Kumusta mga tol? Ingat kayo dyan. Oras natin, 2:21. Padala lang po kayo ng mga mensahe, comment lang, at mamaya babasahin natin yan dito lang sa programang Talk to Papa. At siyempre, kantahan muna tayo. Here's one from Dilao. Uhaw. Dito pa rin tayo sa inyong Forever #1 radio station, Barangay FM. Forever. Sabi ng mahalikan. Barangay FM 97.5 Forever. Balik po tayo dito sa ating programang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Roni. Kasama pa rin po natin, syempre, si Mama Donna. Ang pilit ginagaya pero hindi kaya. No comment po siya. No keber. No keber. Hello to Ma'am Joby. Sabi ni Ma'am Joby, pag nangyari yan, magkakaroon ka na ng peace of mind. Ay, hindi. Putol pala to. Ito yung una. Sabi, good afternoon po. Masasabi ko lang po sa sender, kung sa pag-uugali ng kinakasama mo, parang napakasadista sa'yo at walang pagre-respeto sa'yo, talagang mawawalan ka ng gana sa ganyang klaseng kinakasama. Napakalupit. Ang tanong, magbabago pa ba yan? Ngayon, kung kinakasanayan or nakasanayan ka ng saktan at ipahiya ka sa ibang tao at iba pa, nako sender, kung ako sa'yo, bigyan mo na ng kalayaan ang sarili mo dahil patuloy-tuloy ka na lang gagawin or patuloy-tuloy na lang gagawin sa'yo yan at bubugbugin ka. Huwag mo nang hintayin na babagsak ang katawan mo. Mahalin mo ang sarili mo. Please lang po, pilitin mo na makapag-move on. Kung ako sa'yo, itutuloy ko na yung pakikipaghiwalay. Pag nangyari yan, magkakaroon ka ng peace of mind. Makakakita ka pa ng tunay at totoo na magmamahal sa'yo. Sender, ikaw na yung taong nagpepenitensya araw-araw kahit na hindi mahal na araw. Tama, penitensya, Mama Donna. Kung sa akin pa, yan ang tunay na impyerno. Okay, matatapos din yan. Sana. Okay, thank you, Joby. Maraming salamat. Si Joby ng Barangay Bakungan. Miss ko na po kayo. Okay? Pag magsimula ang event nyo, always po ako. Okay? Kaya ano pong event yun? Ano, Paps, ngayong Sunday sa Tanduay. Okay. Sige. Good luck sa inyo doon, Mama Donna, ha?
Thank you. Anyways, mga kapuso, text lang po, message lang, comment sa Barangay FM 97.5. Ganun din po sa Papa Roni 975. Naka-live tayo dyan. At syempre sa ating number 0950-7381028. Ang oras natin sa barangay, alas 2:32. Barangay FM 97.5 forever. Yan mga kapuso, si Black Jack. Sa kanyang awiting pinamagatang, anong pamagat, Mama Donna? In love. In love! Yan. In love na naman si Donna. Alam mo kung anong tunay na pangalan na binanggit ng Eraserheads doon? Ano, Paps? Shirley. Shirley. In love na naman si Shirley. Ay, 2:46 ang ating oras. Mga kapuso, huling hirit na po natin ito sa ating programa Talk to Papa. Babasahin na lamang po natin yung mga naiwan na mga mensahe ng mga kabarangay po natin para kay Gary sa kanyang pinagdadaan ng problema. Hello po, pabida naman po muna dito. Naka-tune in pa rin po sa Green Peak. Okay, mukhang ito napuntahan na ito ni Mama Donna di ba? Sabi mo magandang area na to? Yes, Paps. Green Peak. Okay, nag-howling pa rin daw sila dyan. Nag-hauling ng mga nakatambak sa kalsada. Yun lang po. Thank you, Richard. Ingat lagi. Hello din nga pala kay Papa Junior. Sabi ni Papa Junior, sapakin mo para matauhan. Wag naman. Tayong mga lalaki, kahit na hinahampas tayo, sinasampal tayo, at sinasaktan ng mga partner natin na babae, wag nating gagantihan. Bad yun. Okay? Okay, hindi tinuro sa Bible na alalahanin ang kamatayan ni Jesus sa pamamagitan ng pagdiriwang nito sa isang natatanging araw. Papa Ronnie, pwede tayong magdiwang kahit anong araw na gusto natin sa isang taon. Pero dapat isang araw lang. Yan ang nakasulat sa Bible. Okay, Lazaro, thank you. Ano natin ito Bible expert, Mama Donna. Lazaro. Para sa akin, wala akong masasabi, magdasal na lang po siya kay Papa Jesus hanggat buhay pa siya. Kasi iilang araw na lang po, iilang araw na lang ipapako na siya sa krus. Amen. Okay, pabida na lang daw dyan. Sinakap Ryan Yayen, Engineer Dennis Bungalso, Chief Clay Aurelio, at kay Boson. Okay, tama ba? Boson ba talaga to? Mario Siralbo, nakikinig daw sa bahay nila. Papa J ng Santa Lourdes. Thank you, Papa J. Ingat lagi dyan, tol. Yung mga kapuso natin na mahilig sa Barangay FM, sa Talk to Papa Kumusta po? Pabida na lang po yung paborito kong apo na si Athena Faye Codera Martinez na pumasyal sa akin. Wow! Sarap talaga ng feeling kapag wala pa akong apo, ha? Pero ang sarap ng feeling ng ganon, di ba? Yung babysitahin ka, di ba? Yung anak ko nga lumayas na sa bahay. Sabi ko, pagagawan ko siya ng maliit na bahay sa likod. Tapos kung magkano binabayad niya sa nirerentahan niya, yun ang ibabayad niya sa akin. So, sa'yo na siya magre-rent. Oo, natural, di ba? Alangan naman sa ibang tao, nagbabayad siya, sa akin hindi. Okay, galing pala yan kay Charlotte of Rebaldo Compound. Thank you, Charlotte. Pabati naman kay Ricky at Bornok, galing kay Black Timer ng Santa Monica. Thank you, Black Timer. Hello to Dominic Olorga sa San Manuel at yung tropa niya raw yun. Okay, thank you. Okay, mga pabinang advice natin mga kapuso. Mama Dons, pakitingnan na lang sa Facebook Live natin. Baka may mga na ligaw. Hello po dyan to Auntie Linda na gumagawa ng combo. Ano yun? From Engineer Mon Apgao. Sige, thank you. Ano kayang combo yon? Pagkain? Paps, kung ako po sa sender, hiwalayan mo na lang kasi walang respeto yang asawa mo. At kung mahal ka niya, hindi niya gagawin sa'yo yan.
Okay, tingnan natin kung may mga mensahe pa na pumasok dito sa ating programa Talk to Papa. Kung wala na, kami naman po ang magbibigay ng pabidang advice ni Mama Donna. Gary, kung ako sa'yo, masakit talaga sa damdamin na ganon. Masakit nga sa damdamin na hindi alam ng ibang tao pero ina-under ka. Mas lalo na yan na alam ng ibang tao. Kasi ang mangyayari, katulad niyan, nag-iskandalo, sinaktan ka, hindi mo pinatulan, pero talagang magiging lamang ka ng usap-usapan dyan, lalo na sa community ninyo, na ganun nga, na ina-under ka. I guess, kahit na magmakaawa pa si, anong pangalan ng babae? Marjorie, ayan. Kahit na magmakaawa pa si Marjorie, sabihin mo lang naman, kailangan mo lang ng konting space, no? Kailangan mo siguro din ituloy yung pansamantala, hindi pansamantagal na paghihiwalay. Magkaiba, Mama Donna, yung pansamantala sa pansamantagal. Okay? Kumbaga, ano nga sa English yung pansamantala? For the meantime. Parang ganon, di ba? Hindi siya forever. Kausapin mo lang na gusto mo lang ng space, kailangan mo ng konting time para makapag-isip. At saka para rin talaga malaman niya na seryoso ka, no? Na hindi ka dapat niya ginaganon. Na yung pinapahiya sa iba, okay, sige, magbunga nga. Okay lang yan eh. Pag na kayo lang dalawa, no? Ngayon, kung ayaw mo rin na sinasaktan ka niya, na binabato ng kunyari, sabihin natin binabato ng kaldero, masakit yun, Mama Donna, pag tinamaan ka. Umilag ka. Oo, pag binato ka ng kaldero, ilag lang, tol. Ilag lang. Tago lang sa ilalim ng sopa. Tol. Sa likod ng pinto. Sa likod ng pinto, yan. Mag-lock ka sa CR. So kung ako sa iyo, hindi ko siya hihiwalayan ng tuluyan. Kumbaga magpapahinga lang muna. Since na wala naman kayong anak, 'di ba? Na wala naman nabanggit, 'di ba? Wala, Paps. Wala naman kayong anak, you're just living under one roof, in short. Live-in partner kayo. Kinakasama mo siya. It's not yet the end of the world, no? At saka it doesn't mean na nagmakaawa siya, pagbibigyan mo na siya kaagad. I think it's about time. It's high time for you na magpahinga muna sa relasyon ninyo. Hiwalayan mo for the meantime, then bago mo ma-realize ngayon, kapag sa tingin mo na this is it, hindi na talaga, then huwag ka na makipagbalikan. Pero kung talagang, kasi katulad ng sabi mo, mahal na mahal mo then, kumbaga pahinga lang, pahinog ka lang, kapag okay na, then balik ka na naman. Ngayon, kapag naulit na naman yon, sa tingin ko, kailangan mo na talagang kailangan mo nang humiwalay at mag-move on na ng tuluyan. Para sa iyo, Mama Dons. Para sa akin, Paps, kasi kailangan niyang parang kailangan niya ng bigyan ng action. Kasi tama. too much na, hindi na yan healthy para sa relasyon ng mag-asawa, di ba? Lalo na yung gano'n na, kumbaga, in public, di ba? Yes. Na talagang sinasaktan ka, parang namolestya ka na yun. Kasi kami ngang mga babae, if ever nasaktan ng lalaki, ganun din naman So, dapat ibigay natin yung patas na ganun din dapat kapag lalaki, di ba? Tama. So, para sa akin, yun nga, bigyan niya na ng ultimatum na hiwalayan niya muna, magpahinga muna sila para at least makuha ng babae yung lesson niya na ibig sabihin kaya niya akong iiwan kapag ginawa ko pa yun ulit. Yes, tama yun. Okay, maraming salamat, Gary, ha? Okay, thank you po mga kapuso. Ako po'y magpapaalam na, nagsasabi ng hasta la bye-bye, kabarangay. Susunod na si Mama Donna sa 3 Play.